Sa nakaraang chapter, nagsimula na si Jinwoo mag-grind para magpalakas sa Demon Castle. Sa pagpapatuloy ng chapter, sinabi ni Jinwoo na ang unang pagsubok sa Demon Castle ay hindi ganoon kahirap kung saan halos napatay niya ang lahat ng mga halimaw at demonyo sa floor na kinaroroonan niya. Sinabi pa niya na ang mga halimaw na nilalabanan niya ay kasing lakas ng D-rank dahil nagbibigay ito ng magandang dami ng experience. Ayon kay Jinwoo, para madagdagan ang isang level ng kanyang status, kailangan niyang mag-clear ng siyam na C-rank na gate or dungeon. Ngunit dito sa Demon Castle, kaya niya itong gawin sa loob ng 4 na oras. Sinabi rin niya na sa tuwing mag-level up siya, dumarami ang requirements ng experience para mag-level up ulit. Sa madaling salita, habang pataas ng pataas ang kanyang level, pahirap naman ng pahirap mag-level up. Nabanggit din ni Jinwoo na noong makaharap niya si Yunho, naramdaman niya na isa na rin siyang rank S. Para maging mas malakas, hindi siya dapat tumigil sa pag-grind. Mula rito, inilabas niya ang isang papel na sinabi ng system na isang entry permit para makapag-proceed. Siya papunta sa second floor. Kaya naman, sinabi ni Jinwoo na kailangan na niyang pumunta sa second floor dahil wala na siyang mahuhunt na halimaw sa first floor. Nang makarating si Jinwoo sa second floor, pinalabas niya ang isa sa kanyang mga monster soldier at lumabas ang leader ng Ice Bear. Sinabi ni Jinwoo na parang mas lalo itong lumaki at dagdag pa niya, parang isa itong heavy-duty na sasakyan kaya sinakyan niya ito para mag-umpisang mag-hunt sa second floor. Nagulat siya nang may biglang humarang sa kanilang daan, mga demonyo at halimaw. Sinabi ni Jinwoo na makukulit ang mga halimaw, pero biglang nagalit ang kanyang alagang Ice Bear at sinugod ang mga demonyo. Dahilan para mapakapit si Jinwoo dahil sa sobrang bilis nitong tumakbo. Tuwang-tuwa siya dahil napaka-wild ng kanyang shadow, kaya sinabi ni Jinwoo na gagawin niya itong tank. Makikita natin na tumatalsik lang sa Ice Bear ang mga demonyo na kanyang nadadaanan. Samantala, nalipat naman ang panel sa Washington, United States Bureau of Hunters, kung saan tinanong ng direktor, siya na ba yan? Sumagot ang kanyang tauhan, yes sir, siya na nga yan. Pinakita nila ang isang lalaki na natagpuan nila sa dungeon. Tinanong pa ng direktor kung nalaman na ba nila ang pagkakakilanlan ng lalaki. Sumagot ulit ang tauhan, noong in-interview namin siya, sinasabi niyang isa siyang hunter mula sa South Korea. Sumagot naman ang direktor, paano nangyari ang ganitong klaseng bagay na kung saan ang isang hunter galing sa Korea ay lumabas or namataan sa dungeon sa ibang panig ng mundo? Sumagot naman ang kanyang tauhan na sinabi daw ng lalaki na nakulong nga daw ito sa dungeon noong magsara ang gate 10 taon na ang nakakalipas at nalaman niya na nga lang daw na nasa United States siya noong magising siya. Napaisip naman ang direktor na hindi nga daw nila ito inaasahan dahil paano nga ba nagkaroon ng tao sa isang A-rank gate? Bukod pa riyan, ang lahat ng kanilang A-rank hunters ay mabilis lang daw nitong tinalo. Kaya naman sinabi niya sa kanyang tauhan kung iyon na lang ba daw ang nakalap nilang impormasyon. Sinabi naman ng kanyang tauhan na pinaghihinalaan nga daw nila itong halimaw sa dungeon na kung saan meron nga daw itong pag-iisip ng isang tao. Kaya naman kung hindi nga daw sila hihingi ng tulong sa isang S-rank hunter, malalagay nga daw sa panganib ang buong Washington. Kaya nang hingi nga daw sila ng tulong sa Scavenger Guild upang makahanap ng isang S-rank hunter na marunong magsalita ng Korean. Sumagot naman ang direktor na ang tinutukoy nga ba daw nito ay si Mr. Hwang Dong-soo. Dagdag pa niya, papunta na nga ba daw ito para sa interrogation? Sumagot naman ang kanyang tauhan na may inasikaso nga lang daw ito sa Korea pero huwag daw mag-alala dahil pabalik na nga daw ito. Kaya naman matutuloy nga daw ulit ang interrogation bukas ng umaga. Mula riyan, pinakita nga itong si Dong-soo na medyo bad trip nga. Sinabi niya, buwisit nga daw dahil gusto ko sana patayin itong si Jinwoo sa sarili kong kamay pero malas nga daw dahil nakulong ito sa Red Gate. Sabi pa niya, hindi nga daw maganda ang araw niya ngayon. Nalipat naman ang panel sa interrogation area kung saan tinanong ng direktor kung ano ang pangalan daw ng lalaki na natagpuan nila sa dungeon. Sumagot naman ang kanyang tauhan na mahirap nga daw i-pronounce ang pangalan nito pero ito nga daw si Sung Il-hwan, isang hunter mula sa South Korea. Nalipat naman ulit ang panel kay Jinwoo kung saan pinaliwanag ng author na ang bawat palapag o floor sa Demon Castle ay magkakaibang lugar o mundo. Sa bawat floor, may isang demonyo o halimaw na may hawak ng tinatawag na entry permit at ang permit na ito ay magiging susi para makapunta o makapagpatuloy ka sa susunod na palapag. Kaya naman,
Kung susumahin, ang Demon Castle ay mayroong 100 floors at masasabi na mayroon din itong magkakaibang mundo na nag-i-exist. Pinakita nga diyan ang bawat floor at ang kasalukuyang floor kung nasaan si Jinwoo ay ang 27th floor. Sinabi ni Jinwoo na habang umaakyat siya sa bawat floor, lalo nga daw itong nakakatakot. Pinakita rin diyan na nagawa niyang mapatay ang isang demonyo o halimaw. Sinabi ng system na napatay nga ni Jinwoo ang isang intermediate grade demon at may nakuha siyang 300 additional experience. At pinakita din ng system na nag-level up na ang kanyang skill na Dominator's Touch. Sinabi ni Jinwoo na ang isang intermediate demon ay kasing lakas ng isang C-rank. Dagdag pa niya na palakas ng palakas nga daw ang mga halimaw na kanyang nakakalaban at pinakita ng system na nagawa na niyang makakolekta ng 2,016 souls o kaluluwa. Sinabi na nga lang ni Jinwoo na magkakaproblema siya sa oras dahil kung mayroong 100 floors sa castle, mahihirapan siyang makarating sa top floor sa loob lamang ng isang linggo. Pero sinabi ni Jinwoo na noong una niyang na-acquire ang Demon Castle Key, nag-aalinlangan at natatakot siya dahil akala niya baka isang Class S rank dungeon ang lugar na ito. Pero nawala na ang kanyang takot nang makaramdam na siya ng pagkabagot sa laban. Dito pinakita na nagawa na rin ni Jinwoo makarating sa 50th floor. Mula rito, pinakita na ang namumuno o ang boss sa lower floor ay walang iba kundi ang demonyo o halimaw na si Vulcan. Pinakita rin ang kanyang mga bantay. Dito, sinabi ni Jinwoo na ito na nga ba daw ang boss sa lower floors. Sinabi niya na mukha nga itong nakakatakot at delikado, kaya naman kailangan niyang mag-ingat. Mula rito, naghanda ng malakas na pag-atake ang magician ni Jinwoo at inatake nito ang kinaroroonan ni Vulcan. Pero hindi nga ito umabot kay Vulcan at na-deflect lang ito ng kanyang mga guwardiya. Kaya naman sinabi ng system na nakadetect nga daw ng intruder ang mga guwardiya ni Vulcan. Sinabi naman ni Jinwoo sa kanyang mga shadow, kayo na ang bahala. At nag-activate na siya ng kanyang stealth ability para mag-observe. Mula diyan, sumugod na ang kanyang mga shadow sa pangunguna ni na Iron at Tigris kung saan mabilis nilang natatalo ang mga gwardya ni Vulcan. Sinabi ni Jinwoo na malakas nga daw ang mga gwardya ni Vulcan pero pinalevel at pinalakas din niya ang kanyang mga shadow. Sinabi niya na kapag tinataasan niya ang kanyang status na intelligent, lumalakas ang kanyang mga shadows. Dagdag pa niya, nadagdagan na rin ang bilang ng mga pwede niyang isamo na shadows. Nagkaroon din daw siya ng maraming mana matapos ang pag-upgrade ng kanyang intelligent stats. Pero ang pinagtataka niya nga daw ay kahit natatalo na ng mga shadow soldiers ang mga guwardiya ni Vulcan, bakit hindi pa rin ito gumagalaw o gumagawa ng aksyon? Kaya naman sinabi ni Jinwoo na siya na nga lang daw ang unang tatapos kay Vulcan at hindi niya inaasahan na magiging ganito lang ito kadali. Pero bago pa man siya matapos, laking gulat niya dahil bigla na lang nawala si Vulcan sa kanyang paningin. Nang mapansin niya, nasa harapan na ito ng kanyang mga shadow armies. Sinabi na nga lang ni Jinwoo, grabe, dahil napakabilis daw pala nitong si Vulcan at dito makikita na inatake na nito ang kanyang mga soldiers. Sa sobrang lakas at bilis nga nitong si Vulcan, ay mabilis lang nitong tinatalo ang kanyang mga shadows. Maging si Iron at Tigris ay mabilis lang din natalo. Pero hindi naman nagpatalo ang ating bida kung saan bigla na lang siyang sumulpot sa harapan ni Vulcan. Sinabi ni Jinwoo, putang ina nga daw nitong si Vulcan, sabay bitaw ng isang napakalakas na suntok at ang resulta, isang atake na hindi maiiwasan. Sa sobrang tindi at lakas ng pag-atake ni Jinwoo, tumalsik ng napakalayo itong si Vulcan. Pinakita naman ng system ang stats ni Jinwoo kung saan ang kanyang strength ay umabot na sa 150, agility 139, sense 111, vitality 109, at ang intelligent ay 109 din. Nagulat naman si Jinwoo at sinabi na nawalan nga daw siya ng control. Pero bakit nga daw lumipad si Vulcan sa kanyang atake? Dito niya naalala na nag-invest nga pala siya sa kanyang strength. Bigla namang nag-message ang system na kung saan nag-activate nga daw si Vulcan ng kanyang skill na Wrath na kung saan magme-maintain nga daw ito sa rage status. Dagdag pa ng system, nadagdagan nga daw ng 50% ang stats nitong si Vulcan dahil sa ginamit nitong skill. Pinakita diyan na sumisigaw at nagwawala itong si Vulcan kung saan nagkaroon nga ito ng matinding aura. Sinabi naman ni Jinwoo na ang ginagawa ni Vulcan ay kaparehas ng skill na ginawa ni Cerberus na nakalaban niya dati. Sinabi naman ng system na binabawasan nga daw ni Vulcan ang damage at sakit na natanggap nito kanina noong masuntok siya ni Jinwoo. Pero laking gulat nga ni Jinwoo dahil nasa harap na niya itong si Vulcan. Sinabi ni Jinwoo na mas lalo nga daw bumilis itong si Vulcan at hindi nga daw siya makakaiwas sa gagawin nitong pag-atake. Kaya naman agad na sinigawan ni Jinwoo si Iron na kung saan mabilis namang binato ni Iron sa kanya ang shield nito. Kaya nagawang masangga ni Jinwoo ang ginawang pag-atake ni Vulcan.
Pero dahil sa sobrang lakas ng pag-atake nito, nasira ang kinatatayuan ni Jinwoo. Pero hindi naman tumitigil si Vulcan sa ginagawa niyang pag-atake. Sinabi na nga lang diyan ni Jinwoo na kayang-kaya niya nga daw makatagal sa ginagawang pag-atake ni Vulcan dahil mataas na nga daw ang kanyang strength. Pero kailangan niya daw makahanap ng opening para makapag-counter dito kay Vulcan. Nang makahanap nga si Jinwoo ng pagkakataon, nag-counter-attack siya kay Vulcan. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon ay nagawa nitong makailag. Kaya sinabi na nga lang diyan ni Jinwoo, hinihintay nga lang ba daw ba ni Vulcan ang ginawa niyang counter-attack? Dahil mabilis nga daw nitong nailagan ang ginawa niyang pag-atake, pinakita nga diyan na habang nasa ere si Jinwoo, mag-aatake na siya nitong si Vulcan. Napamura na nga lang si Jinwoo dahil hindi nga daw siya makakaiwas habang nasa ere. Pero nakaisip siya ng paraan na kung saan inactivate niya ang kanyang Dominator's Touch. Sinabi niya na hindi niya nga daw matutulak si Vulcan gamit ang kanyang Dominator's Touch, pero magagamit niya nga daw itong recoil para matulak ang kanyang sarili. Dahil diyan, nagawang makailag ni Jinwoo sa ginawang pag-atake nitong si Vulcan. Sinabi naman ni Jinwoo na muntikan na nga daw siya doon. Dagdag pa niya, ang paraan nga lang daw para mapuruhan niya itong si Vulcan gamit ang kanyang dagger ay ang puntiryahin ang ulo nito. Pero napakadelikado at hindi nga daw yun madaling gawin habang binabasa niya ang bawat galaw nito. Kaya naman kailangan niya nga daw munang gawa ng paraan o patigilin ang paggalaw nito ng sobrang bilis. At kailangan niya nga daw makahanap ng isang atake na hindi maiiwasan nitong si Vulcan. Napansin nga ni Jinwoo ang isang building na halos mahati na ito sa gitna. Dahil diyan, mabilis siyang tumakbo para puntahan ang kinaroroonan nito. Pero mabilis naman siyang hinabol ni Vulcan. Kaya naman mabilis silang naghahabulan. Dahil diyan, napikon naman si Vulcan at sinisira ang mga gusali na madaanan nito. Natatawa naman itong si Jinwoo dahil napipikon na nga daw si Vulcan sa kanya. Sinabi pa nito sa kanyang isipan na sundan nga lang siya nito. Nang malapit na siya sa building, nag-activate naman si Jinwoo ng sprint na kung saan mas lalo itong bumilis. Umakyat nga ito sa building at nang makarating na siya sa gitna, dito na siya tumigil para harapin si Vulcan. Natuwa naman si Vulcan dahil nagawa na niyang maabot si Jinwoo. Pero bigla namang umatake si Jinwoo, kung saan ginamit nito ang momentum ng building para mabilis itong makapunta sa kinaroroonan ni Vulcan. Gamit ang kanyang dagger, nagawa niyang mapuruhan ang balikat nitong si Vulcan. Dahil diyan, namilipit naman ng sakit si Vulcan. Nalipat naman ang panel sa isang matandang babae na kung saan sinabi nito, "Ang lalaki sa room 902, pasensya na. Pero hindi ko siya nakikita nitong mga nakaraang araw." Dito pinakita nga ang taong nagtatanong, si Sangnim, na kung saan hinahanap nito si Jinwoo. Sinabi na nga lang diyan ni Sangnim, saan nga daw napunta itong si Jinwoo? Sumagot naman ang kasama niyang babae, na walang iba kundi si Heejin, na ayon daw sa kapatid ni Jinwoo na babae, nagbakasyon nga daw ito kasama ang kanyang kaibigan. Sumagot naman si Sangnim, paano nga daw ito nalaman ni Heejin? Sumagot naman si Heejin na kinontak niya nga daw itong Han Sung-yi, ang babaeng kasama ni Jinwoo noong nakulong sila sa Red Gate. Tinatanong niya nga daw, itong si Han Sung-yi patungkol kay Jinwoo, at doon niya nalaman na kaibigan pala ni Han Sung-yi ang kapatid nitong si Jinwoo. Kaya naman sinabi na nga lang diyan ni Heejin na pumunta naman daw sila sa bahay ni Jinwoo. Pero sayang nga daw dahil wala silang naabotan. Hindi naman sumang-ayon itong si Sangnim. At sinabi niya na may hindi nga daw tama sa mga nangyayari dahil wala nga daw records na lumabas ito ng bansa. Wala din daw silang nakitang records na nag-withdraw ito ng pera o gumamit man lang ng credit card. Nagtaka naman si Heejin dahil kaya din daw pala ma-check ni Sangnim ang mga ganong ka-confidential na mga bagay tulad na lang ng pag-withdraw ng pera nito o paggamit ng credit cards. Sinabi naman ni Sangnim na ang trabaho niya nga daw ay sundan ng mga hunters. Kaya normal daw sa kanya ang mga ganong klaseng bagay. Dagdag pa niya, ayon nga daw sa Hunter Association, sa bayan daw huling nakita si Jinwoo at hindi na nga daw ito natagpuan. Kaya naman dito sinabi ni Sangnim, hindi ba ito nakapagtataka? Sumagot naman si Heejin, baka nakidnap si Jinwoo. Pero dito natawa na lang si Sangnim. Dahil para makidnap nga daw itong si Jinwoo, kakailanganin ng at least special unit na galing sa China. Na kung saan mayroon, nga daw dapat itong special unit na may mga high rankings na hunters. Sinabi pa niya na dapat nga daw si Heejin ang mas nakakaintindi dito sa lakas na mayroon si Jinwoo dahil nakita nito ang abilidad nito mismo. Kaya naman nagtataka na lang dito si Sangnim kung saan nga ba pumunta itong si
Jinwoo at bakit bigla itong nawala. At sa huling panel, pinakita naman si Jinwoo at Vulcan na patuloy pa ring naglalaban na kung saan makikita nga natin na sira na ang pangil nitong si Vulcan. At dito na nga nagtatapos ang Chapter 58.